hapon sa inyong lahat, and nandito tayo ngayon sa bagong kalsada na ginagawa dito sa aming lugar para gawa ng review tong ating motor. So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na nagustuhan ko sa motor na to at syempre yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya sa loob ng 3 taon at 1 buwan. So syempre pag-uusapan din natin yung mga piyesa na napalitan ko sa kanya and yung tanong na kung worth it bang bumili ng Rusi, particularly ngayong 2025. So with that being said, let's get started. So ito pala yung motor natin guys, na Rusi Flash V1. Nakuha ko siya noong December 25, 2022. So 3 years and 1 month na siya sa akin. So ang unang pag-usapin natin ay yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. First thing is yung kanyang looks. Ayan, as you can see. So kahit sabihin pa ng iba na ginaya raw sa Supra, sa Sniper, pero para sa akin napaka-unique talaga ng kanyang design, and isa ito sa mga motor na nagustuhan ko talaga sa Rusi nung makita ka siya doon sa kasa. Aside sa mga bagong labas ngayon na scooter na Adventure X, yung mga Flame at saka Flash 150X, isa talaga ito sa mga motor na nagustuhan ko sa kanya pagdating sa kanyang looks. Kasi as you can see, napakaangas dito sa front. Ayan, napakaganda ng mags at saka yung gulong, sakto lang sa kanyang body ratio. And dito sa side, ayan, as you can see, napakaangas. And dito sa kanyang tail light banda, napakaangas yung overall design ng motor. So yan yung una kong nagustuhan sa kanya. Pangalawa is yung kanyang engine. So sabi nila is pag Rusi daw madaling masira yung engine kasi gawang China, pero no, kaparehas lang siya ng mga components sa CRF 150 at saka sa Supremo 150. Itong motor na to ay ni-research ko talaga bago ko to kinuha kasi click sana yung kukunin ko, pero medyo mas mahal siya kasi ito mas mura siya noon, mga nasa 74 or 75,000 lang. Kaya nag-research ako sa makina, and yung makina niya is 2 valves and meron na siyang balancer, so hindi na may vibrate, and also fuel injected na siya. So even though 2 valves lang, pero okay na yun sa akin kasi hindi naman talaga tayo kumakarera, so yung kanyang speed ay okay na sa atin yun. So matibay na yung kanyang engine. So next na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang mga ilaw. Ayan, so naka LED na lahat. Ayan, dito sa taillight, naka-LED na yan, and meron tayo ditong light para sa ating plaka. So ayan guys, fuel injected na siya. Dito naman tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Of course, based on my experience, hindi naman talaga good experience lahat yon kasi given na makina siya, and pag makina ay darating talaga yung panahon na meron talaga tayong dapat palitan sa piyesa. So, yung mga na-experience ko sa kanya is minimal lang naman. Wala naman talagang major na sira or yung problema na gumastos talaga ako ng malala. Una is yung kanyang minor. So, yung kanyang minor is pagkabagong start ay nasa around 2,500, and after 15 seconds ay bumababa na siya ng 1.5. So okay lang naman yun, pero sa akin sometimes pag nagmamadali ako ay medyo time consuming siya kasi kailangan ko pang pababain yung minor niya bago ako bumiyahe. And also itong kaniyang next ay itong kaniyang speedometer sensor. Nung 2 buwan pa lang to sa akin ay naglolo ko siya. Ayan, as you can see, nilagyan ko pa yan ng electrical tape, and naglagay pa ako ng shoes glue para naman talaga gumana, kasi nagano siya guys, gumagana, minsan hindi, ganyan, and wala akong matinong reading dito sa ating odometer. So ayan, and also ang kanyang battery. So yung kanyang battery is 1 year lang, na lowbat na agad, and hindi ko na ma-charge kaya nagpalit ako ng bagong battery, and also yung kanyang starter. So yung kanyang starter relay ay palaging nasisira. So yun yung palagi kong pinalitan sa kanya, yung kanyang starter relay, kasi hindi ko gusto na every time na ginagamit ko yung motor ay nagpapajack ako dito guys. So ayan, nilalagyan ko talaga ng starter relay if nasisira. So pang-4 na beses na siguro ako nagpalit ng starter relay. And also
up to now, hindi ko gusto yung kanyang preno sa likod. Kasi yung preno niya sa likod, minsan kumakagat, minsan hindi, lalo na pag nabababad, like for example, pababa yung kalsada, minsan hindi siya kumakagat. So yung preno niya sa likod and preno niya dito sa harap. So yung preno natin dito sa harap ay kahit bago pa lang siya kumakadyot. So parang kabayo na gumaganon yung motor natin every time na nagbe-brake tayo. Lalo na if slow lang yung takbo ng ating motor. Pero hindi naman natin mapifeel pag medyo mabilis yung takbo natin. So yan yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Actually, na-mention ko na pala yung mga bagay na pinalitan ko sa kanya. Ang major talaga na nasira dito sa ating motor ay yung kaniyang ano ba tawag nito? Cam holder. So, ayan, binaklas talaga yung head. So, mayroon namang video doon. Makikita nyo dito or ilalagay ko na lang yung link ng video dito sa description. And also, nagpalit na rin pala tayo ng ang tawag nito guys dito, gasket. Okay, sa ating black kasi naglilik na yung langis which is hindi maganda. And ayun guys, na-mention ko na yung mga starter relay, yung mga brake pads, mga wear and tear. Well, of course, kapag ginagamit nating motor, kailangan natin yung palitan. And aside from that, wala naman talaga akong na-experience na worst experience talaga dito sa ating motor sa loob ng 3 taon and 1 buwan. So, ngayon guys is pag-uusapan natin kung worth it pa bang bumili ng mga motor ni Rusi ngayon or particularly yung mga bagong motor ni Rusi. Well, kung ako naman yung tatanungin nyo is 50-50 yung magiging sagot ko. Kasi nga, meron akong mga bagay na kinukonsider na of course, dapat nyo itong malaman kung kukuha kayo ng Rusi na motor. Totoo na hindi sirain yung motor na Rusi. Yung mga motor ni Rusi, hindi siya sirain. So, sa mga bashers lang yun, na sirain daw. So, hindi yun totoo guys kasi I experienced it myself sa loob ng 3 taon at 1 buwan. So, walang major na sira. May mga minimal lang pero natural lang naman yun. So, ngayon guys, ang hindi ko lang talaga gusto sa Rusi is yung kanilang aftermarket service. So, yung aftermarket service kasi ay dapat nyo yung i-consider pag bumili kayo ng motor. Kasi for example, pag nasira yung motor ninyo, isipin nyo kung meron ba kayong piyesa na makukuha. Kasi hindi lang mura lang yung Rusi, okay na yan kasi maganda, mura na. Dapat nyo rin i-consider yung mga aftermarket support or aftermarket service na makukuha ninyo sa inyong motor. Kasi yan yung mga bagay na dapat nyong i-consider bago kayo kumuha ng motor. So overall, so para sa akin, worth it talagang bumili ng Rusi. Lalo na ngayong 2025 kasi nag-upgrade na sila sa kanilang mga motor, 'di ba? Yung kanilang Flame 150X, Flash 150X, Adventure X nila, napakaganda na ng kanilang mga motor. So, worth it talagang kumuha ng Rusi. Pero again, dapat mag-research muna kayo kung ano yung mga motor na kukunin ninyo. Wag lang kayo na kuha ng kuha, then pagsisisihan nyo sa huli. So, dapat mag-research muna kasi meron naman tayong sariling preference. So, yun lang guys. Madilim na dito. As you can see, nag-sunset na kasi hapon na tayo pumunta dito. So, sabi ni nandito kami ngayon sa gitna ng palayan na wherein ginagawa itong bagong kalsada. So, with that being said, kami lang dalawa dito. Ayan. Kami lang dalawa dito. So, and guys, huwag kalimutan mag-subscribe and don't forget to leave a like. And with that being said, see you sa susunod kong video. Bye, Lolo Boy. Bye. Sige. Bye. Bye. Aper. Alright. Woo!